Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Isang malaking pagkakataon muli upang tayo'y makapakinig at makapag-aral ng salita ng Diyos ngayong gabi. At naniniwala po ako na magiging makabuluhan muli ang gabing ito para sa ating lahat na nakikinig at nanonood ngayon sa ating YWAV Online Youth Fellowship. Kaya nais ko munang hingin ang atensyon ng bawat isa sa mga oras na ito. At kung nasaan ka man ngayon kapatid, manatili ka muna sa iyong kinauupuan at buksan mo ang iyong espiritual na pandinig at pangunawa. Bago ang lahat, isang kaunting panimula muna. Kung atin pong pag-uusapan ang patungkol sa mga kalamidad, hindi na po tayo baguhan pagdating sa mga ito. Kasi madami na tayong napagdaan ng sakuna sa ating bansa na kung saan maraming kabuhayan at kabahayan ang nasisira. Ngunit alam niyo po ba na mayroong mas masaklap pang trahedya bukod sa mga iyon na maaring dumating sa atin. At ang tawag sa trahedyang ito ay tukso. Sabi nga sa isang kanta ni Eva Eugenio, "Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako." Pagpasensyahan niyo na po ang boses ko. Ayan. Kaya naman, ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay patungkol sa tukso. At pinamagatan ko po itong Overcoming Temptation. Naisip kong i-share ito dahil para sa akin, wala nang hihigit pa sa pinsalang dinudulot ng tukso sa pang-araw-araw nating buhay. Lalo na sa ating buhay espiritual. Sabi nga po sa kanta kanina, "O tukso, layuan mo ako." Pero mali po. Ito pa nga ang lapit ng lapit sa atin, kaya tayo dapat ang lumayo sa tukso. Isa din kasi ito sa maaring maging hadlang sa ating paglago bilang mga mananampalataya. Kaya ngayong gabi, hindi lamang po tayo magkakaroon ng idea patungkol sa tukso, kundi atin din pong aalamin kung paano po ba natin lalabanan at ma-overcome ang temptation. And we're gonna take all of this out of the story of where Jesus Himself was tempted. Kaya ang ating foundation scriptures na ating pagbubulay-bulayin ngayong gabi ay matatagpuan sa book of Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 4. Sabi dito, "Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, 'If you are the Son of God, command that these stones become bread.' But he answered and said, 'It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Purihin ng Diyos sa napakagandang talata na ating nabasa. So, manalangin muna po tayo. Father God in heaven, maraming salamat sa gabing ito na binigyan mo na naman kami ng oras upang makapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at ng malawak na pangunawa sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po na i-bless mo ang bawat nakikinig at maging ako na gagamitin mo ngayong gabi. Pinagkakatiwala ko na din po sa iyo, O Diyos, ang aming gawain, kung kaya't sa pangalan ni Jesus, huwag mo pong bigyan ng daan ng kalaban na hadlangan ang aming gawain sa gabing ito. Muli, maraming salamat sa gabing ito. Nawa malugod ka sa aming gagawin, O Diyos. Pangalan ni Jesus, Amen. Bago natin pag-aaralan ang ating foundation scriptures at dumako sa ating pinakapaksa ngayong gabi, kailangan muna natin maintindihan ang patungkol sa temptation. Kaya naman, narito ang 3 katanungan na maaari nating sasagutin ngayong gabi. Una, what is temptation? Ang sabi po sa dictionary, temptation is the desire to do something, especially something wrong or unwise. Para mas maintindihan po natin, ito daw yung mga bagay o pagnanasa na nagtutulak sa isang tao na gawin ang maling bagay kahit nalabag sa batas ng tao at higit sa lahat, kahit nalabag sa kalooban ng Diyos. And sometimes, we can be put in a certain situation
where we are left open to temptations. And ito ay napaka-challenging sa atin, especially because these temptations are very much appealing to our eyes and flesh. Ngayon, ang tukso ba ay isang kasalanan? No. Temptation is not a sin in itself. Ito ay isang pain lamang para tayo ay magkasala. Kaya hindi mismo ang tukso ang kasalanan. Ang magiging response natin sa tukso ang magiging kasalanan kapag tayo ay nagpadala dito. Gaya po ng ating Panginoong Jesus, tinukso din siya pero hindi po siya nagkasala. Sabi nga sa Hebreo chapter 4 verse 15, ang sabi dun, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Nagiging kasalanan lang iyon kapag tayo po ay nagpadala sa tukso. Halimbawa, pumunta ka sa isang lugar at mayroon kang nakitang pagkarami-raming pera sa loob ng isang bag na hindi mo pagmamay-ari. Hindi kasalanan ng bag at pera kung bakit siya nandoon. Pero kung iniisip mo na yung pera na yun ay pwedeng makatulong at nag-take advantage ka para kunin yun, dun ka na nagkakasala. Kaya nga sabi sa Nelson's Bible Dictionary, temptation is an invitation to sin. At isa pa sa katotohanan na pwede nating maintindihan sa gabing ito is that temptation is everywhere. Pwedeng mangyari ang tukso kahit saan, sa kahit anong oras. Pwedeng sa bahay, sa school, sa workplace, marketplace, public place, kahit saan basta may place. At kahit sino po sa atin ay maaring matukso, mapakristyano man o hindi. Ngayon, ang ikalawang tanong, where does temptation come from? Saan ba nagmumula ang tukso? Para sa kaalaman ng lahat, hindi galing sa Diyos ang tukso. Sabi sa James chapter 1 verse 13, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Ngayon, kung hindi galing sa Diyos, saan nagmula ang tukso? Simple lang. Temptation can come from Satan. Dahil isa sa pangalan ni Satanas is the tempter. Kung mapapansin natin dun sa ating foundation scriptures sa Matthew chapter 4, kung saan sinabi sa verse 3, the tempter came to him. Nang tinutukoy doon ay si Satanas. Dahil iyon ang naging papel ni Satanas sa mundong ito, ang manlinlang at magtanim ng kasinungalingan sa puso ng tao. Nais niyang magkasala ang tao laban sa Diyos. Tinukso niya ang mga tao upang masira ang relasyon ng Diyos at ng tao sapagkat magkaaway si Satanas at ang Diyos. Kung babasahin po natin ang Biblia, sa una pa lang ay mayroon na tayong makikitang nanunukso. Ito'y walang iba kundi si Satan. At mayroon na ring unang tao na nahulog sa tukso. At yan ay sina Adan at Eva. Basahin natin ang Genesis chapter 3, verse 4 hanggang 5. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Sa verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nabighani si Eva sa ganda ng bunga dahil sa tingin niya masarap kainin ang bungang ito. Kung kaya't nababasa ng ahas ang mata ni Eva at ang interes sa bunga nito, kaya doon siya dinali ni Satanas. Yan ang ginamit ni Satan para mahulog ang tao sa kasalanan. At dahil sa mga panlilinlang ni Satan, ay kinagat ni Eva ang panunukso sa kanya. At pareho din iyan sa paraan na ginawa ni Satan kay Jesus noong siya ay tuksuin sa ilang kung saan dinala siya sa taluktok ng templo at ipinakita sa kanya ang kagandahan ng lahat ng kaharian sa mundong ito. Kaya ganyan po ang gagawin ni Satan sa bawat isa sa atin. Ipapakita niya sa atin yung mga magaganda sa paningin. Masarap sa paningin, okay sa paningin. Pero lagi po natin pakatatandaan. Dahil sabi nga nila, hindi lahat ng good for the eyes
ay good for the soul. Laging mayroon at mayroong ginagawang patibong si Satan para mabigyan ng dungis ang ating kaluluwa. Kaya naman mga kapatid, maging mapagbantay po tayo sa ating buhay dahil nababasa ni Satanas ang ating mata at ang ating kilos saan man tayo naroroon. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour." Sa Tagalog, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mag-ingat ka kapatid. Pangalawa, temptation can also come from our sinful nature. Basahin natin ang sinasabi ng Santiago chapter 1 verse 14. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Minsan kasi pinapayagan natin ang ating sarili na mag-isip ng masama at pumunta sa mga lugar na hindi naman talaga dapat puntahan at gumawa ng mga desisyon ayon sa ating mga pita na nagbubulit sa atin sa mga tukso. Ngayon, ang huling tanong na sasagutin natin, why does God allow us to be tempted? Bakit pinapayagan ng Diyos na tayo'y matukso? It is because God wants to straighten our faith. Unang bigyan po natin ng pansin ay ang buhay ni Job. Pinayagan ng Diyos na subukin ni Satanas si Job para malaman kung magiging tapat pa rin ba si Job. And bilang mga Kristiyano, nais din ng Lord na maging mature tayo dahil binigyan po tayo ng Diyos ng free will. Kung kaya't sa lahat na magiging desisyon natin ay dapat maging wise po tayo. At higit sa lahat kung bakit pinapayagan ng Diyos na tayo tuksuin ay upang maging katulad din natin si Kristo na tulad niyang tinukso man sa lahat ng paraan ay hindi pa rin siya nagkasala. Kung kaya't mismong siya ay pinayagan ng Diyos na tuksuin to prove that He could not sin at upang maging halimbawa na rin kung paano harapin at mapagtagumpayan ang tukso. And yes, it is possible to overcome any types of temptation that you may face no matter what. And tonight, Jesus Himself is our primary example when it comes to resisting and overcoming temptation. Kaya naman sa gabing ito, magbibigay lang ako ng 6 na paraan on how to overcome temptation base sa ating foundation scriptures. Una dito ay ang prepare yourself spiritually before temptation occurs. Sabi sa verse 1 hanggang 2, "Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when He had fasted 40 days and 40 nights, He was hungry." Pansinin po natin ang sinabi doon that Jesus had fasted 40 days and 40 nights. Ngayon, bago po natin maintindihan ang unang paraan para makaiwas sa tukso, sa verse na ito ay kailangan muna po natin na alamin kung bakit ba nag-fasting si Jesus. But before we can get into the question kung bakit nag-fasting si Jesus, we have first understand what fasting really is. Fasting is not just skipping a meal. It is much more than that. Ang fasting in biblical means ay binibigyan mo ng pagkain ang iyong spiritual and inaalaw mo ang kagutuman ng iyong physical na pangangatawan to be a reflection of your spiritual hunger for God. Kung kaya't nasasatisfy lamang ang kagutuman ng ating spiritual through prayer and sa pagme-meditate ng salita ng Diyos. So, why did Jesus fast? One of the reason of Jesus fasting ay para i-prepare ang kanyang sarili para sa kanyang magiging future ministry. Because Jesus knew that the next 3.5 years of His ministry were going to be difficult. Magsasanay siya ng mga disipulo. He will be battling false teachers and false prophets. At makakaharap din niya ang kadilimang namamayagpag sa mundong ito. That's why Jesus spent time in prayer and fasting dahil alam niya na hindi mismo ang kanyang laman ang mapapalaban sa pagsubok na kanyang haharapin. Kaya nga sa unang test ng kalaban kay Jesus, noong siya ay nasa ilang, ay hindi umubra sa kanya because his spirit man was built up. Therefore,
whenever you spend time with God in prayer and in His Word, whenever you spend time in God through fasting o kung ano man yung mga gawaing pang-spiritual, what you're doing is, you are building up your spirit. At yun ang magiging matibay na panangga mo sa kalaban. Because you got so many spiritual defenses that had been built up dahil naglaan ka ng oras to prepare yourself spiritually for that particular attack that the enemy want to unleash. Ngayon, ang tanong ko sa lahat, anong preparation ang ginagawa mo para pagdating ng situation na mapapalaban ka ay nakahanda ka? Kaya ganun din po nawa tayo sa oras na susubukin tayo ng temptation. Kung gusto po natin na huwag agad madaig ng tukso, we have to prepare ourselves spiritually before the temptation comes. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you need to prepare yourself, kapatid. Pangalawa, know your weaknesses. Jesus enjoying a time of prayer and communion with God dahil hindi po siya kumain ng 40 days and 40 nights. Ito yung ginawa ni Satan. Alam niya na gutom si Jesus matapos siyang mag-fasting. At ano ba ang makakapag-satisfy sa iyo kapag gutom ka? Siyempre, pagkain, di po ba? So, in-exploit ni Satan ang kagutuman at pangangailangan ng katawan para tuksuin si Jesus na gawing tinapay ang bato. At makikita natin na ang ganitong pamamaraan ni Satanas na ginagamit niya ang opportunity para linlangin ang tao base sa pangangailangan ng katawan na maging daan para tayo ay tuksuin at magkasala. Most especially sa tinatawag na lust of the flesh o yung pagnanasa ng laman. Nang ibig sabihin ay kung ano yung gusto ng laman mo at kung saan ka nasasatisfy. Halimbawa na lamang sa labis na pagkain at hindi lang yan kundi maging ang mga sexual gratification ng isang tao at maging ang pag-iinom at ang pagdodroga. Ang bawat tao ay may kahinaan. At gagamitin ni Satanas yun para tuksuin ka. Kaya kung madali kang matukso sa sugal, lumayo ka sa mga pasugalan. Kung madali kang matukso sa mga malalaswang video, iwasan mo ang pag-browse sa internet, lalo na kung hindi naman kinakailangan. At sa mga lalaki dyan, kung madali ka namang matukso sa mga babae, ilihis mo ang iyong paningin at pag-iisip sa kanila kasi mula din mismo sa ating paningin at pag-iisip ang magiging simula upang tayo ay mahulog sa tukso. Kaya, kapatid, iwasan mo kung ano man yung mga kahinaan mo na alam mong madali kang matukso. Kailangan mong gawin yung part mo to minimize how many temptations come your way rather than putting yourself out there so that the enemy can tempt you in many different ways. So again, know your weaknesses. Pangatlo, learn to refuse temptation. Satan will tempt us and he will let us see yung magaganda, things that are appealing to our eyes. Pero may kapalit. But still sa ating foundation scriptures, Jesus did not comply with Satan. Isang halimbawa po dito ay si Jose na mababasa natin sa Genesis chapter 39 verse 11 hanggang 12. Ito po ay noong pumasok siya sa isang bahay upang gampanan ng kanyang gawain. Tapos mayroong isang babae, asawa ni Potiphar, na nag-alok sa kanya para makipagsiping. Imagine, babae na po ang umalok at sila lamang po ang dalawa ang nandoon. Pero ano po ang ginawa ni Jose? Sabi sa Genesis chapter 39 verse 12, siya ay tumakas at lumabas. Siguro kung sa iba yon, mas piniling sinunod na lang ang tawag ng laman. Ngunit sa atin bilang mga Kristiyano, learn to refuse temptation, lalo na kung alam mong ito'y magpapahamak sa'yo. Kaya ito po ang gusto kong sabihin sa lahat. Huwag ka laging oo ng oo. Matuto ka ring tumanggi. Anong mali kung tumanggi sa isang bagay na maaring magpapahamak sa'yo? Parang ganito lang po kasi ang tukso. Halimbawa, may pumunta sa'yo na ahente ng refrigerator and then inoferan ka niya ng kanyang produkto. Sasabihin sa'yo, ma'am, kunin nyo na po ito 5 months to pay. O di kaya, kung gusto nyo, 12 months to pay. And then, inayawan mo. Tapos, bumalik ulit siya kinabukasan pero ayaw mo ulit. Siguradong hindi ka na babalikan nun at maghahanap na lang siya ng ibang aalukin. Pero kung halimbawa, pumunta siya sa'yo, inoferan ka, sasabihin mo, wala po akong pera eh. Tapos sasabihin sa'yo, ma'am, meron po tayong installment. Baka hindi ko po kayang bayaran eh. Tapos sasabihin ulit sa'yo, ma'am, mura na po ito. Sa bagay baka kailangan ko din naman para makapagbenta din naman ako ng yelo.
Naku, kapag ganun ang nangyari, siguradong babalik-balikan ka na nun hanggang sa mapilitan ka. Hindi mo pa nabayaran yung refrigerator, lubog ka na agad sa utang sa pambayad ng bill sa kuryente. Ganyan ang tukso ng demonyo. Pero kung inayawan mo at nilabanan mo, lalayasin ka niyan. Tulad noong tinukso ni Satan si Jesus. Umalis si Satan dahil hindi siya nagwagi sa kanyang panunukso kay Jesus. Sabi nga sa verse 11, then the devil left him. Pang-apat na paraan upang ma-overcome ang temptation ay rely on God's Word. Mag-rely lang tayo sa salita ng Diyos dahil isa iyon sa pinakamabisang panglaban at pangdepensa sa lahat ng atake ng Diablo. Pansinin niyo ang bawat panunukso ng Diablo kay Jesus. Sumagot si Jesus ng it is written na kung babasahin natin ang buong Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 11 ay una doon sa tinukso siyang gawing tinapay ang bato sa verse 4 kung saan sabi doon, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sabi doon, it is written. At iyon nga po ay nakasulat sa Deuteronomy chapter 8 verse 13. Ngayon, tinukso ulit siya at dinala sa taluktok ng templo. But Jesus replies again with scripture sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Sabi sa verse 7, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Kaya malaking pakinabang kung gagamitin natin ang salita ng Diyos bilang mabisang panlaban sa lahat ng gawain ng kalaban. Pero may pero. Magiging epektibo lamang iyon kung bigyan tayo ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Yun ay kung nagbabasa nga po ba tayo ng Word of God. Kaya ito po ang tanong ko sa lahat. How well you know your Bible? Kasi anong pakinabang kung dala-dala mo parati ang Biblia mo kung hindi mo naman alam gamitin ito panlaban sa tukso? Lalo na kung hindi naman natin alam ang mga nakasulat dito kasi yung kalaban po natin may alam din sa salita ng Diyos. Dahil kung mapapansin nyo sa ikalawang panunukso ni Satan sa verse 5, he uses a verse of scripture. Sabi doon, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. At nakasulat po iyon sa Psalm chapter 91 verse 11 hanggang 12. Aba, may alam din pala si Satan at maaaring gamitin niya iyon para linlagin tayo. Patay ka, talo ka kung hindi mo naman alam gamitin ang salita ng Diyos. Parang pumunta ka lang sa isang labanan at hindi mo alam gamitin ang armas na dala mo. Sabi pa sa Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sabi dito, ang kaaway ay hindi mga tao, kundi ang puwersa at kapangyarihan ng kadiliman na namumuno sa mundong ito. At hindi po natin kayang tapatan ng kahit anong armas ng mundong ito ang puwersa ng kasamaan. Tanging ang armas lamang buhat sa Diyos ang maaari nating ipantapat laban sa kanila. Ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. That's why, knowing the Bible intimately will put the sword in our hands and enable us to be victorious over temptation. Kaya ito po ang challenge ko sa lahat. Magbasa po tayo ng ating Bible para makaiwas sa tukso dahil iba pa rin kapag mayroon tayong alam sa salita ng Diyos. Halimbawa, kapag nakakita ka ng magandang babae na maaring makatukso sa iyo sa paningin, ay sasabihin mo rin, nasusulat, ang bawat tumingin sa babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. So, hindi ka mahuhulog sa kasalanan kasi nga alam mo ang salita ng Diyos. Hindi mo lang basta alam kundi isinasapamuhay mo pa ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Psalm 119 verse 11, ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos ang dapat na ilagay natin sa ating puso at isipan upang hindi magtagumpay ang panunukso ni Satanas, because the more we know God's word, the more we understand His hatred to sin, and mas nagiging matalas ang konsensya natin pagdating sa mga temptation. Pero kung ang inilalagay naman natin sa ating puso ay ang mga makamundong bagay, madali para sa atin daigin ng tukso. Kaya napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano ang magbasa ng Biblia araw at gabi. Kaya sabihin po natin sa ating katabi, huwag mong kaliligtaan ang magbasa ng Bible. Panglima, consider the consequences of sin. Heto ang mangyayari kapag nagpadala ka sa tukso. Hulog ka sa kasalanan.
At magdadala sa iyo ito ng mga consequences sa iyong buhay na maaring masira ang kinabukasan mo, ang pag-aaral mo, ang relasyon mo sa iyong pamilya at mga kaibigan. At higit sa lahat ay ang relasyon natin sa Diyos. Sabi nga sa Santiago chapter 1 verse 15, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Ang ibig sabihin po ng kamatayan sa Biblia ay ang pagkakahiwalay ng ugnayan natin sa Diyos. Kaya sa bawat kasalanan at sa bawat pagkakahulog mo sa temptation, may consequences yan. Halimbawa, may diabetes ka at dumalo ka sa birthday ng kaibigan mo at nakakita ka sa mesa nila ng pagkasarap-sarap na cake at tsokolate. Pero dahil hindi mo napigilan ang sarili mo, ay tinikman mo naman kahit na alam mong bawal sa iyo. Kaya ang naging resulta ay mas lalong lumala ang iyong karamdaman. So, sino ngayon ang kawawa? Di ba ikaw din? So, remember, at the point of temptation, isipin natin agad ang magiging consequences kung tayo po ay nagpadala sa tukso. Kasi kung alam natin agad ang magiging kahihinatnan at kapag alam mong mayroong hindi magandang mangyayari sa iyo, kapag ginawa mo yan, ay ikaw na mismo ang umiwas. At ang panghuli na nais ko lamang po idagdag ay ang pray to God. Sabi sa Mateo chapter 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ano daw po ang kailangan para hindi madaig ng tukso? Magbantay tayo at manalangin. Ang sabi pa doon, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Mahina naman talaga tayo pagdating sa tukso. Jesus knows that we are not strong enough to fight temptation on our own. Kung kaya't ang pananalangin ang pinakapangpatibay sa ating mahinang laman. Di ba nga itinuturo sa atin sa the Lord's Prayer sa Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 13? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Then sa verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Mga kapatid, mahihirapan po tayo kung tayo lang. Hindi po natin kayang i-overcome ang temptation kung mananangan lang tayo sa ating sariling kalakasan. Pero sa tulong ng Lord, tutulungan niya tayong ma-overcome iyon. Kaya nawa maging mapanalangin po tayong lahat. Devote ourselves in prayer dahil isa itong way of communication natin sa Diyos. Sinasabi mo sa Kanya ang situation ng buhay mo, yung mga nararamdaman mo, maging ang mga iniisip mo. Kaya huwag mong bigyan ng panahon ng kalaban para kausapin ka at tuksuin ka. Kaya napakaganda kung tayo ay naglilibang para sa Diyos dahil kapag wala po tayong ginagawa, open ka sa opportunity na i-tempt ni Satan. So, conclusion na po tayo. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you, except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will provide a way out so that you can endure it. Kaya kapatid, kung ano man yung mga pagsubok na kinakaharap mo dulot ng tukso, huwag natin isipin na tayo lang ang nakakaranas nun. Dahil sabi dun, the temptation in your life are no different from what others experience. And I want you to know that temptation is part of everyday life. As long as you live, we will be tempted. But remember, we have a God who will not let us be tempted beyond what we can bear. Sabi dun sa verse natin sa conclusion, He will provide a way out. Kaya mga kapatid, there's always a way out from temptation. And moreover, put our faith in Jesus Christ, the one who paid for the power and the penalty of sin over our life. And He also gives us the ability to say no to sin. Amen? Kaya isigaw natin, no to sin. At bilang pangwakas mga kapatid, I don't know what temptations you are trying to fight right now. But one thing I know, we have a God who fought for us and made us as an overcomer. Amen? So, yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong paglaan ng oras upang makinig. God bless po sa ating lahat and shalom.